situation. Yun ang kalalagayan ng tao na namamatay, na walang Diyos nung siya'y nabubuhay pa. Kaya po, hindi po totoo ang rest in peace. Kanino? Sa mga tao na inabutan ng kamatayan na walang Kristo sa kanilang mga puso. Yun po ang atin pong mababasa. That is biblical. Hindi ko po kayo hinahatulan o hahatulan yung mga namatay na. Di po ba? Ang Biblia ang siyang nagsasabi po dito. At dahil hirap na hirap ang mayaman, sumagot ang nunong Abraham. Talatang 25. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa." Yun pala yung dahilan eh. Opo. Yung mayaman, hindi napunta sa impyerno dahil mayaman. Hindi po yan ang dahilan. Opo. Ang dahilan, kaya napunta sa impyerno, dahil nung siya ay nabubuhay pa, opo, ipinaalala ni Nunong Abraham, eto ang buhay mo. Nagpasasa ka sa mundo. Lahat ng bawal, pinaggagawa mo. Lahat ng hindi naaayos sa kalooban ng Panginoon, yun ang iyong ini-enjoy. Ano yung mga bawal? Alam naman natin ang mga bawal. Di ba? So, pero ang katotohanan, pagdating sa mga tao, yung bawal ang gustong gawin. Yung mga bawal na gawain, pansamantalang kaligayahan ang iyong madadama. For the meantime, na pleasure. Pero ang dulot dito, ang lundo dito, ang pinaka bottom line nito, habang panahong pagdurusa. Di ko ba? Katulad na lamang, merong mabait na tatay, mabait na asawa. Businessman siya. So, pupunta na ibang bansa, ay na-delay ang kanyang pag-akyat o pagsakay ng aeroplano. Tenga muna. Habang nakatenga, meron lumapit na girl. Maganda. Ano po? So, kinausap siya. Nag-usap sila. Nagkapalagayan loob. So, nagkayayaan. Napunta sa hotel. May nangyari. So, dahil may nangyari, napagod. Nakatulog. Nang magising siya, wala na yung babae. So, tinignan niya yung mga gamit niya, okay naman. Alam niyo po, may nakasulat sa salamin. Hindi po mapasok ng mga hotel. May nakasulat sa salamin. Ang nakasulat doon, "Welcome to the world of AIDS." Diba? Panandali ang kaligayahan. Ang dulot ay habang panahong kasiphayuan. Buti na lang nabasa niya kaagad. Diba? Pero personally, affected ang kanyang buhay. Paano kung nagalaw niya yung kanyang asawa? Hinahawak at yung asawa. Di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Kasi practical ito, realidad dito, ating po binabasa. Wala po kayo asawa mo dyan. So, ito mga kumbasan, dapat talaga magkaroon ng warning, ng babala, ano po.
So yun po yung sinabi ni Lazaro. Kaya lahat po ng mga nagpapasasak, enjoy life lang. Kasi akala nyo, walang katapusan ng buhay. Di ba? Magdamagang inuman, magdamagang, di ba? Sugal, di ba? Everything. Pero at the end of your life, buntot mo, hila mo. Amen? Yan po ang mga katotohanan. Buntot niya, hila niya. Di ba? So, pagdating po ng, ito pa, talata 26, sabi pa rin ni Nonong Abraham, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. Ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Meron pong bangin, pagitan, mula sa Abraham's bosom, papunta sa Hades ng pagdurusa. From Hades ng pagdurusa, papunta sa Abraham's bosom. Hindi po pwede. Ano po? Hindi pwede lumipat. Kaya, yung destination niya, final yun. Ano po? Pero, dahil nalaman niya na wala ng pag-asa, meron siyang another plea. Pakiusap. Talata 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinakikiusap ko sa iyo, papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Subuin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Amen? Namamagitan. No? Yung patay, yung namatay, ang nakikiusap. Ano pakiusap ng patay? Dahil nahihirapan siya doon. No? Pakiusap ko amang Abraham. Baka po pwedeng pababain ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Anong dahilan? Para bigyang babala. Warningan ang aking mga kapatid na buhay pa. Amen? So, bakit gusto warningan? Kasi, ang lifestyle ng kanyang mga kapatid, ganon din ang lifestyle niya nung siya'y nabubuhay pa. So, iisa ang magiging destinasyon niya. At nakita natin dito, concern ang patay sa kanilang mga naiwan dito po sa lupa. Amen? Sila, wala nang pag-asa. No? Kung ikaw ay namatay na mayroon kang Kristo, sa piling ka ng ating Panginoon Diyos. Pero pag ikaw ay namatay na wala kang Kristo, impyerno ang iyong patutunguhan. Eternal yun. No po? Kaya ang kanyang pakiusap, bigyang babala. No po? Ano sagot ni Abraham? Nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Sumagot ulit ang mayaman. Ang sabi niya, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Amen? Yung isa natin kasamang pastor na kuryente dito sa Holiday Island. So, naging unconscious siya. At ang kwento niya, naglalakad na raw po siya papunta sa isang lugar na napakapayapa at napakaliwanag. Lakad na, dire-diretso na po siya doon. Pero habang naglalakad daw po siya, biglang bumabagal ang kanyang lakad. At yung mga kasama niya, ang bibilis ng mga lakad, ino-overtakean siya. So, to make the long story short, bigla pong nagsara yung
patutunguhan. Yung mga kasama nakadiretso, hindi sabihin namatay ito, nakadiretso eh. Pero siya, nakabalik. Kasi awa ng Diyos, nung siya po ay nakuryente, may kasama po siya. At iyon ang nagtanggal ng kanyang ginamit na gamit. Pastor Arnold Gonzalvo. So, kita niyo po, ibig sabihin, hindi pa tapos ang buhay niya. Mayroon pang ipapagawa ang Diyos sa kanya. Marami pa mga ministry na nakalaan. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? Yan. Binibigyan ka pa ni Lord ng opportunity. Kaya kailangan natin talagang magbago ng ating pong mga lifestyle. Amen? Hindi nagkataon ng gabi na ito. Huwag ninyong huwag natin ipagpilitan ang maling lifestyle. Diba? Hindi kayang ituwid ng maling lifestyle ang ating pong mga buhay. Pag mali, mali. Tama po ba? Pag itim, itim. Hindi pwede maging puti ang itim. Amen? Kaya ang nararapat na lamang, mag-repent, talikuran ang kasalanan, lumapit sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito, ng huling talata, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. At ang realidad at katotohanan, hindi na po makakabalik ang patay. Kung nakakabalik lang ang patay, yung mga pinatay, sila na po ang maghihiganti para sa kanila. Di po ba? Dahil wala na nga silang magawa. Kaya pupuma na lang ng Diyos ang kanilang pag-asa. Yung mga ni-rape, di ba? Yung mga binaril, yung mga minaltrato, mga namatay. No? So, ito po ang mga katotohanan. Ang sabi uli diyan, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Nasa atin ngayon ang salita ng Diyos. Na ibahagi ko po ang salita ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya marapat lamang na ito ay atin pong ilagay sa ating mga puso. Pagbulay-bulayan natin. Ano po ang mga katotohanan na pag-usapan natin in connection to final destination? Una po, ang buhay, ang kamatayan po ay tiyak na darating. Sure yun. To live here on earth is uncertain, but death is certain. At yung katotohanan pangalawa, after death, there is eternal life or eternal kingdom of God. After death, na po, meron pa po ako nakita dyan. Yung namatay ang mayaman, kung kailan namatay, gusto magpahayop. Baka po pwede po babayin niyo si Lazaro. No? Nung buhay, nasabi niya kaya yun? Naisip niya kaya yun? Hindi, wala po. Kaya ang pinaka-bottom line sa gabi pong ito, narinig natin ang Ebanghelyo. Ang sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Datapwat ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y mamatay para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit ikaw ay nagpapasaway, nais ng Panginoon na ipadama sa iyo ang kanyang pagmamahal. Nais na ipadama ng Panginoon Diyos ang kanyang yakap sa iyo. Katulad ng malibughang anak, nagpakalayo-layo sa kanyang ama. Pero na naghirap at nagdusa, nagbalik loob.
Nang siya magbalik loob, malayo pa natanawa na siya ng kanyang ama. Anong implikasyon? Ang implikasyon, yung kanyang ama ay laging nakatanaw sa pagbabalik ng kanyang anak. Ganyan po ang ating Ama sa langit. Inuulit ko, hindi nagkataon ang gabi po na ito. Bakit? Because the Lord our God is a God of purpose. And the great purpose of God into your personal life is for you, for us, to have a healthy relationship with Him. Amen. Tayo po tayong lahat. Awit tayo.